Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah. Dalay ko ng Diyos sa walay katapusan. If you have your Bible, please open it with me in the book of 1 Corinthians chapter 16. 1 Corinthians chapter 16, verse 14 and 18. Ingon ang Bible, and do everything with love. You know that Stephanas and his household were the first of the harvest of believers in Greece, and they are spending their lives in service to God's people. I urge you, dear brothers and sisters, to submit to them and others like them who serve with such devotion. I am very glad that Stephanas, Fortunas, and Achikos have come here. They have been providing the help you were not here to give me. Verse 18. They have been a wonderful encouragement to me. As they have been to you, you must show your appreciation to all who serve so well. God bless the reading of His Word. Hallelujah. Now, the theme of our message this morning is, do everything with love. Inay mo katapad, do everything with love. Sa Bisaya pa, buhata ang tanan nga naay paghigugma. Kagwapo no? Buhaton ang tanan nga naay paghigugma. Now, Paul is giving his last 5 instruction to the current believers. Kani manggod nga verse, kani nga itong ginabasa karon, mauni siya ang last chapter sa 1 Corinthians, no? Kaning chapter 16, mauni ang pinaka-last nga chapter sa 1 Corinthians, and Paul also written his last 5 final instruction, no? Kasagaran manggod kanang mo istorya ka, kanang pinaka-last nimo nga istorya, no? Usahay na diha ang pinakabugat nimo nga istorya. Si Pablo sa iyang pagistorya, mauni ang iyang pinaka-last 5 nga instruction. Og ang pinakaulahian nga instruction mao nga atong giisgutan karon. Because Paul first instruction to the Corinthians is ingon pa niya, ingon lang basahon sa verse 13, verse 12, 13. Ingon dito, be alert, be firm, be mature, be strong, and the last thing nga iyang gi-instruct is, and to do everything with love. This is the final instruction nga gihatag ni Paul para sa mga Kristohanon sa Corinthians. And I believe nga dili lang ni para sa mga Kristohanon sa Corinthians, but also para sa mga Kristohanon sa Basupi Main Church. Ingnan mo katapad para ni sa atoa. Nga ang last 5 final instruction ni Pablo, that we must to do everything with love, nga atong buhaton ang tanan nga naay paghigugma. Now, love is a very important topic in the Bible. Ang paghigugma, timan-i, nga usa ni sa pinaka-importante nga topiko, nga topic sa Biblia. Now, Paul wants us to run our life with love. Mabitaw na nga si Paul, iya yung gipangusgan dinhi, nga iyang gipahibaw sa mga Kristohanon, nga dapat kamo nga mga Kristohanon, dapat ang inyong buhaton, sa tanan ninyong pagabuhaton, dapat inubanan sa paghigugma. Kaya ba? Kaya? Inay mo katapad, kayang-kaya. Nga sa tanan daw natong pagahimuon, matod pa ni Pablo, sa tanan nga mga Kristohanon, dapat na ay paghigugma. Mauni ang pinakabugat o final instruction ni Pablo para sa mga Kristohanon sa Corinthians. Mulang ingon siya, I want you to do everything with love. Nga nung gipangusgan man yun ni Pablo, nga dapat ang Kristohanon, ang paghigugma, kada bang mudagan sa ato ang kinabuhi, mo'y mag-manipulate sa ato ang kinabuhi, mo'y magalihok sa ato ang kinabuhi, ang paghigugma. Mulang ingon ni Pablo, you must to do everything with love. Because Paul wants us that our life will run with life. Nga kada bang mudagan ang atong kinabuhi, nga naay paghigugma. Ang paghigugma, bit-bit nato kanunay. No? Nga mugana kanunay ang paghigugma sa ato ang kinabuhi. Nga nagapangsyon kanunay ang paghigugma sa ato ang kinabuhi. Kasatanan natong pagabuhaton, naagyod ang paghigugma. Nga nung gina-insist man yun ni Pablo mga kaigsunan, that we must to do everything with love.
Number one, nga nung gusto ni Pablo, nga gina-insist niya nga dapat ang atong kinabuhi, maglihok yun ang paghigugma, tungod kay ang paghigugma is God's nature. Everybody say, God's nature. Nga nung gitagaan niyang bili, nga nung gitagagi pangusgan yun ni Pablo, nga dapat ang mga Kristohanon, ang paghigugma, magauban yun kanunay sa ato ang kinabuhi, nga naman, kay ang paghigugma, it is the nature of God. Kasabot mong nature, God's nature. When we say God's nature, it speaks about His character, His attitude, mauni, His qualities, mauni ang kinaiyahan sa Ginoo, ang Dios gugma. Pabitaw na nga gusto ni Pablo nga, kamo kay mga Kristohanon man mo, dapat sa tanan ninyong pagkahimuon, nagyo ang paghigugma. Nga naman, kay ang paghigugma, nature na sa Ginoo. Kinsay anak sa Ginoo dinhi? Oh, anak sa Ginoo ha? Unsay nature sa atong amahan? Gugma. Oh. Di ba kung nakay anak kaning anak maldito kay liwat jud ka sa imong amahan. Maldito, munang maldito ka kay maldito ang imong amahan. Ana gani? No. Kining bata na uwawon kay mao gina pasto kay ang amahan uwawon man pud kaayo. Nga naman, mao may nature sa iyang amahan. Sabtan ko ninyo? Walang si Pablo, ano yung si Pablo, dapat kamo, nagpuyo mo sa gugma, himuan ninyo ang tanan nga na ipakigugma, kay ang nature sa atong amahan, gugma. Oh. Listen mo po kayo nga, anak, magkos Ginoo niya. Isa sa imong mga nature, dili ka kay bahaw may gugma. Maingon kag, di gyud ko kapasaylo, pastor. Duda ko sa imong pagkaanak. No? Ano man, because one of the nature of God, the quality of God, the characteristic of God is God is love. Ang nature sa Ginoo, mahigong maon. Walang gusto ni Pablo mga kaigsunan, nga kining nature sa Ginoo, napon ni sa ito Walang ingon ng John, 1 John chapter 4, verse 16, the Bible says, we know how much God loved us. Kabauta, kung giunsa ta, pakigugma sa Ginoo. And we have put our trust in His love. Atong ibutang ang atong pagsalig. Sabi ko ba, tungod kay ang God is love. Ang talamay yun, God is love. Kay ang Diyos, gugma. Mo nang ipangusga ni Pablo, nga sa tanan nga mga Kristohanon, dapat ang paghigugma magmanifest. Kasabot mo magmanifest? Mugana, mulihok. No? That is the word manifest. Makita. Mo na'y word nga manifest. Nga gusto ni Pablo, kay nature man sa Ginoo. Unya, nagdawat man kata sa kinabuhi ni Kristo. No, anak man kata sa Ginoo. Dapat ang love nga nature sa Ginoo magmanifest sa ato ang kaugalingon. Mugana sa ato ang kinabuhi. Mulihok sa ato ang kinabuhi. Makita sa ato ang kinabuhi. Kay mga anak man ta sa Ginoo. May mo palakpak ang tanang anak sa Ginoo. Oh. Wa man gyud anak sa yawa din he. So kung anak ka sa Ginoo, dapat magmanifest ang nature sa Ginoo. And one of the nature of God is love. Mabitaw na nga si Pablo sa libro sa Galatians kapitulo 2 versikulo 27, ingon pa niya, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. This word, mga kaigsunan, is very important para sa kinabuhi ni Pablo. Nga naman, ang paghigugma, dili sayon, himuon. Sultihan ta mo. Ang paghigugma, lisod buhaton. Dili nato kaya mahigugma kung kita-kita lang. Labi na sa mga tao nga nakapasakit, alang ka nato. Dili nato kaya higugmaon ang mga tao, labi na sa mga tao nga nagdaot, alang ka nato. Kung kita-kita lang, mga kaigsunan, ang nature sa paghigugma nga nasa to, di na to kaya. But we need, kisa itong kinanglan, we need the life of Christ. Muna ingon si Pablo, yet not I, dili ako. Kabaw mo si Pablo, nga pirti ka badlungon ka na si Pablo, pirti ka isog na. No? Hamak mo sa iyang pagkaisog, nagkuha siya og sulat, nga iyang dadon padong Damascus para ang tanan nga mga Kristohanon sa Damascus, pamatyon, prisuhon, talang nagtuo, ang Jesus, pamatyon. Ingon ana siya ka isog, ingon ana na iyang pagbati ba? Kung sa kuan pa kung sa natural pa mga pagbati, kuan na sa iyaha kanang na-immune na siya nga di na siya mobatig kaluoy. Di na siya mobatig paghigugma. Ano man, mao man lang iya trabaho pag persecute. Pero pagbasa ni mo ani, nausap ang iyang kinabuhi. Pagsulti ni Pablo nga dapat in everything we do, nahigugma ta.
na usap ang kinabuhi ni Pablo, nga naman, dili na ang iyang kinabuhi ang nagmanifest, but Christ liveth in me. Abi nimo kung ang imong kinabuhi dili nimo tugutan nga maulihok si Kristo, dili maka-manifest ang pakigugma sa imong kinabuhi. Dili ka makapasaylo. Yan kita-kita lang, pairalo na to ang atong pagbati, dili. May nimo si Pablo, we need Christ that liveth in me. Hinahanglan si Kristo mo puyo para dili ang atong kinabuhi kining yet not I, kining I din mga kaigsunan. Kanang ay ikaw man na, kung kanang imong kaugalingon, ang imong patuyangan. Di ka kapasaylo. Labi na sa mga tao nga nagdaot sa imuha, no? Labi na sa mga tao nga nagdaog-daog sa imo, di ka kapasaylo. Pero si Pablo, but yet not I, but Christ liveth in me. Pero dili naman niya akong kinabuhi. Si Kristo naman. Nature na ni Kristo. Unsa ang nature sa Ginoo? God is love. That's why when Christ liveth in us, the nature of God will enter into our life. Ang nature sa Ginoo mosulod sa atong kinabuhi. Mo nang bisan pag gipasakitan ta sa mga tao, although mubati tag kasakit, but still we can forgive them, we can love them because the life of Christ, the nature of God manifests in our life. Nagmanifest sa ato ang kinabuhi. Sabtan ko ninyo? Oo, masakitan man ta, kita man tayo pagbati. Pero kung muduol ta kang Kristo, ang kinabuhi ni Kristo ang atong palihukon, makapasaylo ta, makahigugma ta. Busa ingon sa ninyo, and the life which now I live in the flesh, I live by faith. Sa unsang pamaagi, pastor, nga ang kinabuhi ni Kristo, makikubasa ko, pinaagi sa ato ang pagtuo. Kanang imong pagtuo, dako kay nagkahimuan sa imuhang kaluwasan. Oh, nganong nakasulod si Kristo sa atong kinabuhi? Tungod kay ming tuo ta, tungod sa atong pagtuo nga naglihok sa ato ang kinabuhi. Tungod kay mibilib ta diya kang Kristo. Nga kung nakapasaylo ta, ang atong kinabuhi paboran sa Ginoo. That's why kini nga mensahe mga kaigsuonan, gusto ni Pablo nga magmanifest kanunay alang kanato ang kinabuhing Kristohanon. Kasi kung kita-kita lang mga kaigsuonan, dili ginato kaya. We need the life of Christ nga magmanifest sa atong kinabuhi. Mabito na kasi Jesus sa diyang gilansang sa krus, unsay gibuhian ni Kristo nga pulong, Father, forgive them for they do not know what they do. Kagrabe na gilansang na ka. Unya maingon pa ka, Lord, pasaylo asal ko ikaw pa ka, Lord, panauga ko din Lord kay pamatyon yun ako ni sila, no? Pero wag yun nagibuhat ni Kristo. Nga naman, one of His nature is love. But bisan pa o gisakit siya, pero ang pulong nga digawa sa iyang baba, paghigugma. Oh? Inem ko tapad, kaya ba nato ni? Unsa iyang tubag? Kaya, basta naa si Kristo. Amen. Lo palakpakan si Jesus. Kaya kaayo, basta naa si Kristo. Ngayon naman, kining atong kinabuhi, dili nato ni kaya. Muna ingon ng Biblia, Christ liveth in me. Kini ang kinabuhi dapat magkinabuhi ni nga naay Kristo para magmanifest ang paghigugma ni Kristo alang kanato. Ikaduha nga nung ipangusga ni Pablo mga kaigsuunan, nga dapat isip mga Kristohanon, mulihok yun ang paghigugma, mugana ang paghigugma because love is the greatest commandments of God. Nga nung ipangusga ni Pablo, nga dapat ang mga Kristohanon magmanifest sa paghigugma because love is the greatest commandments of God. Mauni ang pinakadako nga sugo sa Ginoo. Take note that there are two nga ginapadagan to simbahan. The greatest commandments and the Great Commission. Ang ato ang Great Commission is to go and make disciple. Mo to ang Great Commission. Kani Great Commandments. The love is the greatest commandments of God. Kay bao si Pablo nga ang paghigugma dapat mo manipulate kay mauni ang pinaka dako nga commandments sa Ginoo, pinakataas nga commandments sa Ginoo. Di ba kung nakaisulti ka itong pinakataas yun ang imong pinakaisulti, no? Pinakanindot yun, no? Pinakabugat yun nga pulong. Muna ni Pablo, dapat magmanifest sa paghigugma. Kay ang paghigugma, this is the greatest of all. Di ba naikanta, the greatest love of all. I believe the children, ano? Our future. Sa title na to. No? Love is the greatest. No? Naiki-describe sa Bible. Faith, love, but the greatest of these three is love. Ang pinakataas sa paghigugma because this is the greatest commandments of God.
That's why if you will read in the book of Matthew chapter 2, verse 36 and 40, the Bible says, Teacher, which is the most important commandments in the law of Moses? Morning time nga ang mga nangutana ani katong mga kuan ba, mga Pharisees, mga Sadducees, no? Mga Pharisees, nangutana sila sa Ginoo. Gusto nila biklon ang Ginoo ba? Gusto nila tagaan og fault, gusto nila pangitaag mali ang Ginoo. That's why they ask this question. Actually, kabalo na gud sila unta kung unsa ang sugo sa Ginoo. Kay mga pari man sila, mga Pharisees ni sila, mga Sadducees ni sila, mga scholar, mga professor of the law. Kay bao sila, pero nangutana pa gyud sila kang Jesus. I don't know kung gusto ba gyud nila klarohon kung unsa ba gyud ang pinakatinuod. Mo lang nangutana sila, ingon sila teacher, kaning teacher din mo ni si Jesus. Teacher, which is the most important commandments in the law of Moses? Di ba napulo man tong commandments nga kay Moses? Unsa dito ang pinaka-importante nga commandments? Unsay reply ni Jesus sa verse 7? Jesus replied, you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. Ang greatest commandment sa Ginoo, mao ang paghigugma sa Ginoo. Inim katapad na higugma ba ka sa Ginoo? Oh, hallelujah. We must love the Lord sa ato ang tibuok kasing-kasing, sa ato ang tibuok kalag, soul, sa ato ang tibuok nga huna-huna. Amen? Sunod ko sa verse 8. This is the first and the greatest commandment. Mauni ang pinakauna, pinaka-importante nga commandment. As verse 39. A second is equal, important. Pero ingon siya, napay ikaduha nga commandments. Ang first is to love God. Naingon si Jesus, dili pa, napag yung ikaduha. Pero ang ikaduha, ingon siya, ang ikaduha is equal important. Ang ikaduha daw, equal lang sila ka-importante sa una. Kung unsa ka-importante ang una, maupon ka-importante ang ikaduha. Unsa man ang commandment kay ikaduha, Pastor? Love your neighbor as yourself. It speaks us to love others. Paghigugma sa uban. Oh. Mauni ang pinaka-greatest commandment. Muna ingon si Pablo, buhatan ninyo ang tanan nga naay paghigugma. Kay ang inyong buhaton ang tanan nga naay paghigugma, kabaw ba mo nga ang paghigugma mao'y pinaka-greatest commandment sa Ginoo. That's why ingon siya sa verse 40, the entire law and all the commandments of the prophets are based on these two commandments. Ang tanan nga giwali, ang tanan nga gihimo sa balaod, ang tanan nga gisulti sa mga propeta, ang tanan nga giwali ni pastor, ang tanan nga giwali sa mga cell leaders, ang tanan nga giwali sa mga apostol, ang tanan nga giwali sa mga evangelist, tanan sila nagalangkob sa duha kasugo. Is to love God and to love others. This is the greatest commandments of God. Unang ingon si Pablo, sa tanan ninyong pagahimoon, himua nga naay paghigugma. Because this is the great commandments of God into our life. Now take note that love is the evidence that you really know God. Timani nga ang paghigugma, mauni ang ebidensya nga ikaw nahigugma sa Ginoo. Nakaila sa Ginoo. Kani paghigugma. Mulang ingon siya in 1 John chapter 4 verse 8. Anyone who does not love does not know God. Sa ato pa kini paghigugma mga kaigsunan, naani kalambigitan sa atong pag-ila sa Ginoo. Ang tanan nga wala nahigugma, wala makaila sa Ginoo. Pero ang tanan nga nahigugma, nakaila sa Ginoo. Love is the evidence that you really know God. Ang Kristohanon, dali na mo mabalaan. Kung unsa ka mature ang iyang pagka-Kristohanon. Tanawa lang the way siya mahigugma. Oh. Tanawa lang the way siya mag-value sa mga tao. Mahibaw-an na nimo dinha ang measure sa iyang paghigugma, ang measure sa iyang maturity. Kasi love is the measurement of our relationship unto God. Ang ato paghigugma mao ning sukod sa imong relasyon. Mabaw-an nimo nga grabe gini tawhana, mature na gini nga naman, grabe ang iyang paghigugma. Lig-on na ni ang relationship sa Ginoo. Mabito na nga ang love ginapangusgan gyud ni Pablo nga sa tanan natong paghimuon kasi ang love it is the greatest of all. Pinakataas sa tanan. Mo lang ingon siya, ang paghigugma naga-determine kung tinuod ba gyud ka nga Kristohanon o dili. Inay mo katapad maora
ang ebidensya paghigugma? Ha? Ang paghigugma mao'y ebidensya nga ikaw nakaila sa Ginoo. Natistingan na ba nato ni? Kanang mag-away gani mo? Mao man na prophecy ganina, tistingan ta sa Ginoo. Dili man nimo mabaw-an kung ang measure sa imong love kung walay mga testing. Usay awayon lang kagkalit sa imong anak, awayon lang kagkalit sa imong bana, awayon kagkalit sa imong silingan, awayon kagkalit sa imong ugangan, awayon kagkalit sa imong kumpanya. Ma-measure na nimo ang love. Uy. Pag mubaws ka, sigurado. No? Makita ang ebidensya kung nakaila bagyod ka sa Ginoo. Because love is the evidence that we know God. Kay bawta, no, tinuod man nga masakitan ta. Pero the way nga, muriak ka nga, nakahibaw na ka sa nature sa Ginoo, mag-manifest kung unsa nimo pagkasayod, pagkaila ang Dios. Labi na sa Facebook, usahay, makainganyo kay ka nga musukol. No? Magbutang dito o ka ng post, kahibaw mo juga nga ikaw, wala magyulain, no? Mabawaan nimo kung nahigugma ba ka. Kaya kung wak ka nahigugma, mo reply juga, mo comment juga dito. Pero kung nahigugma ka, dalaan na lang sa mga pag-ampo. No? That is part of the evidence of maturity. Mabawaan ako ang mga Kristohanon nga dili pa mature. Kaya kung naay mga kadaot sa Facebook, pag mo reply ganina, mo baw, sina ko, dili pa ni mature nga Kristohanon. Wa pa ni kaila sa paghigugma. Munang kamo mga membro, sultihan talang mudaan, naa gani magdaot sa inyo sa Facebook, ayaw reply. Ipakita ang imong pagka-Kristohanon. Kasi kung mupakita kag reply, imong ipakita nga dili pa ka tinuod nga Kristohanon. Because the evidence nga ikaw nakaila sa Ginoo, mao ang paghigugma. Ito na nga very tough kayo ni paghigugma nga topic mga kaigsuunan. Abi na to sayon lang ni. Dili oy. Lisod ang paghigugma. Mo lang kung kita-kita lang mo nang giwala, kita-kita lang, dili ta kapasaylo. Pero tungod kay si Kristo atong giallow nga magmanifest sa atong kaugalingon. Bisan pag daog-daogon ta, bisan pag mahurot ang ato ang wool o pagdaot sa atoa. No? Although maapektuhan ta, pero still, ang paghigugma sa Ginoo magalihok sa ato ang kasing-kasing. That is the evidence of love. Ito palakpakan si Jesus. Inay mo katapad, ayaw post dayon. Kasi kanang social media, ano magod kayo na, kanang makapainit gani, sa imong pagbati, gusto kayo mo bounce dahin ba? Ano? So, kamo mga membro namo din sa Basopi Main Church ha. Friend man ta sa Facebook, halos-halos tanan din he. Ginasubaybayan ako ng inyong post. Kay diha nako masukat ang inyong pagkaila sa Ginoo. Uy, nimbaw si Kuan. Dili pa gyud ni siya mature. Nahanglan pa ni walihan nig maayo, ampuan ginig maayo. Pero uy, wa gyud siya mo bawas pag hilom-hilom lang gyud siya. Mature na ni sa pag-alagad sa Ginoo. Hallelujah! Ito palakpakan ng Diyos. Because love is the greatest commandments of God. Ang paghigugma mo ay pinakadako, pinakataas na sugo sa Ginoo. Ikatulo, nganong gipangusgan ni Pablo nga dapat ang Kristohanon mulihok yun ang paghigugma sa iyang kinabuhi because without love, we are nothing. Everybody say, we are nothing. Kung wala ang paghigugma, wala yun ta. Would you agree with me? Ingon ang 1 Corinthians chapter 13 verse 1 and 3. If I could speak all the language of earth, no, natural, morning natural na ito ang kasulti. No? Makasulti ka sa klase-klaseng pinulungan. Kay bago kang English, Tagalog, Bisaya. No? Abalo ka sa tanan. No? Mga Ininsik, mga Japanese, mga Korean. Kabalo ka. And of angels. O, kani morning atong nahibawan. Unsaning language sa angels. Ang atong nahibawan lang ang language sa angels. Kanang hallelujah. Kanang ginapasyawad kanini ni Pastor ng hallelujah. That is angelic language. Lingwahe na sa langit. Wala na siya interpretation. Wala na siya translation. Nga, Bisaya, in English, wala. Langit na siya nga pinungan. That is angel language. But I don't love others. Pero di ko, wa ko nahigugma sa uban. I would only be a noisy gong or a clanging cymbals. Igo lang ko nga nagbanha-banha sa akong pagkakristohanon. Kuyaw ning wala pahigugma. Oh? Bisan pag makasulti ta, makahibaw ta sa pinulungan sa mga anghel. Pero kung wa tay paghigugma, igo ora ta nagsaba-saba sa ato ang kinabuhi. Ikaduha,
if I could have the gift of prophecy, na ako'y gasa sa pagpropesiya, and if I understood all God's secret plan, sa pagkahibaw ko sa tanang plano sa Ginoo, sa tanang sikreto sa Ginoo, and possesses all knowledge, o ang tanang kahibaw, nasa ko and if I had such faith that could move mountain, bisan paglakay pagtuo, nga sama sa mustasa, nga pwedeng makabalhin sa bukid, but I don't love others, pero wa ko mahigugma, I would be nothing. Wala gyapon pulos ang akong kinabuhi. Uyaw no? Isa pag kistuhanon na itang anata pagtuo. Even we walk in faith. Bisan pa, mangampo tag mga sakiton, maayo, pero wa gyud tay paghigugma. Wala gyapoy pulos ang atong kinabuhi at tubangan sa Ginoo. So nadingon siya, if I give everything I have to the poor, bisan pag akong gihatag ang tanan sa mga para sa mga pobre, and even sacrifice my body, I could boast about it. But if I don't love others, I would have gained nothing. Wa gyapon ko'y makuha sa akong kinabuhi kung wala ang paghigugma. See how valuable is love in the sight of God. Tanawa unsa ka importante ang gugma. Labaw pa ni sa tanang mga butang. And even the spiritual thing nga naa sa atua. Kung wala tay paghigugma, we gain nothing. Without love, we become noisy. Without love, we are nothing. Without love, we gain nothing. But with love, we become complete. Kay bao baka nga kung naa ang paghigugma, makakompleto ni sa imuhang kinabuhi. Sabi mo, sometimes nga nung usahay kita, makasinati ta og anger, makasinati tag hatred, makasinati tag jealousy, makasinati ta og bitterness, no? Dali ta masuko, dali ta manilos, no? Dali ta dali ta gani mahiubos, dali ta matandog. Ano ba? Empty kaya nga atong kinabuhi. Ngano man, incomplete ang imong kinabuhi. Dili kompleto ang imong kinabuhi. Pastor, unsa may makakompleto sa akong kinabuhi? Kasi tanan dili kung walay paghigugma, it's all useless. We gain nothing. Wala. Unsa makakompleto? Paghigugma. Ini mo katapad, paghigugma. That's why ingon ang verse in the book of 1 John chapter 4 verse 12, the Bible says, no one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us and His love is made complete in us. Kagwapo. Nga ang paghigugma, makakompleto sa imuhang kinabuhi. Bisan pag naatay kwarta, kung walay paghigugma, dili kompleto ang imong adlaw. Pero bisan pag tama-tama lang imong kwarta, pero naay paghigugma, di ba ang imong adlaw kompleto? Malipayon ang imong adlaw, ano man, naa ang paghigugma. Because love completes everything. With the absence of love, ang atong kinabuhi, incomplete. Tanawa na ka na mag-away mo sa imong bana, matog ka, hawang ka iba. Sige lang kaghilak, no? Labi na ka na nagbikil mo. Murag di ka malipayon. Mingon na lang ka, Lord, waan na lang ko. No? Sa man nga kinabuhi, Lord, naamang ko'y balay, na ako'y sakyanan, na ako'y business, Lord, pero di ko malipayon, Lord. Nga naman, ang kulang sa imuha, paghigugma. Because your life is incomplete. You gain nothing. You have nothing without love. Walang ingon si John, nga diha sa paghigugma, mahimo tang kompleto. No? Abi nimo ang sekreto, nga magpuyo ka sa paghigugma, ikaw ang unang mahigugma. Ano nang ingon ang Biblia, we love God because He first loves us. Nganong gihigugma nato ang Ginoo? Kay siya mo'y una nga nahigugma sa atua. Gusto ka higugmaon? Una sa padagana ang pakigugma sa imong kinabuhi. Parehas na ba, gusto na ko, higugmaon ko sa ako ang bana, pero dapat siya una mahigugma sa ko, para ako, mahigugma po ko sa iya. Mali man na ang prinsipyo. Mao na prinsipyo sa kalibutan. Pero ang prinsipyo sa panglangit, ikaw una mahigugma. Mao na yung Biblia, gihigugma nato ang Ginoo kay kinsay una nahigugma, ang Dios mo'y una nga nahigugma. Abi nimo dili mapuno ang imong kinabuhi sa paghigugma, hangtod nga ikaw ang dili unang mulihok sa paghigugma.
Gusto ka higugmaon sa imong mga anak, gusto ka higugmaon sa imong mga bana, una silang higugmaa. Di ba matingala ka? Kadugayan, musunod ang ilang paghigugma sa imuha. Your life will be complete. No? Nga naman, ang paghigugma, mauni ang makakumplito sa ato ang kinabuhi. Dili man ang mga material ng mga butang. No? Kasi ang mga material ng mga butang, kadiyot ra na. No? Di ba? Nakatisting mo. Nangandoy ka og cellphone nga gwapo. Kung maka-angko na kong cellphone nga gwapo, malipay na gyud siguro ko. Pag abot sa cellphone, mga isa ka simana lang. Pag human, unta na po yung bag-uno dito na po speakers. Di ba? Mangandoy na po ka na. Oh? Just like in marriage, usay maghuna-huna ta ba? Nya, inig maminyo ta, mo na gyud ni ang ako malipay na gyud ko maayuan ni pastor. Pag makaminyo ko pastor, malipay na gyud ko. Labi kanang akong gitamnan, kanang akong giampo mo na ihatag sa Ginoo pastor. Malipay gyud ko pastor. Ano nga mga expectation na to? Karon pag minyo na. Ako'y way bugas, way pag-arkila, way kuan. Ang mga expectation ba? Kadiyot na kayo. No? Pero kung ang paghigugma, naa kanunay, it will complete our life. Makumplito. Bisag naay problema, bisag daghag, no? Bisag daghang sirkumstansya, no? Bisag nangausab ng dagway, oh. Pero kunya po, naaya mo na paghigugma. Oh. Bisag daghag bayrunon, bisag daghag utang, oh. Basta naa paghigugma, it will make your life complete. Di ba kanang sad ka usahay? Nga imuhang bana na imong mga anak mugako sa imuha. Di ba imong adlaw murag makumplito imong adlaw? Gisa nakatesting ana. Di ba? Kanang gakson ka sa imong anak, gakson ka sa imong bana, naa sila na magpasalamat sa imuha. Alami oy, di ka bayrag kwarta ba? Oh? Makalimot ka sa imong problema, kalimot ka sa imong utang. Ngano man, ang paghigugma makakumplito sa imuhang kinabuhi. That is the love of God. That's why mo siya, for God so loved the world that He gives. Nga naman, gusto sa Diyos kay himuon kumplito ang iya paghigugma sa tuwa, iya gipadala iyang bugtong anak para ikaw ug ako makabaton og kaluwasan. Because love makes us complete. Ang kulang lang sa atoa para makumplito ang atong adlaw unsa? Gugma. Ingnan mo katapat, para makumplito imong adlaw, butangi gugma. Gugma, love, maura man ang kikinahanglan. Pag naa ang paghigugma, kompleto ang atong mga adlaw. Usahay nganong dili makapaglihok ang gugma. Kay naa ni mga buta kanang pride, kanang ato ang pagka-pride. Oh. Mao man na usahay kanang unforgiving nato. Nganong dili makalihok kay naa na nga mga espiritu. Pero kung gusto ka, ang pagpuyo mangkod nga malipayo kompleto, it's your choice. Gusto ka nga kanang imong adlaw dili malipayon, nara na sa imo, ayaw, paghigugma. Oh. Pero gusto ka nga, Lord, gamay na malaya akong kinabuhi, Lord, edad, hapit na ba ko, Lord, hapit ako ma-senior, Lord, gamay na lang akong kinabuhi. Dapat, Lord, to the fullest, malib na ko ni ang akong kinabuhi, Lord. Put love. Ibutang ang paghigugma diya sa imuhang kinabuhi. Nga naman ka ng paghigugma, nature man na sa Ginoo. Mao ang pinakadako nga sugo sa Ginoo, o ang paghigugma makakomplito sa atuang kinabuhi.